Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and sci-fi movie, na pinamagatang, One More Shot, na ipinalabas noong 2021. Nagsisimula ang pelikula sa magarang Black Rock Science and Technology Lab kung saan ipinakilala nila ang bago nilang imbensyon, isang napaka-advanced na robot suit. Ang robot suit na ito ay napakalakas, kayang tumalon ng mataas, at may armor na kayang tiisin ang malalakas na pagsabog. Si Amy, ang matalinong punong inhinyero, ang namumuno sa pagpapakita. Naroon din ang mahalagang tao na gustong bumili ng robot suit. Namangha siya sa kanyang nakita pero nag-aalala siya kung ligtas bang gamitin ang makapangyarihang suit na ito. Nang magsimulang mag-alinlangan ang bisita, lumapit si Amy at nagsalita sa isang kalmado at nakakaaliw na boses. Sinabi niya na pipiliin ng kanilang matalinong computer system ang pinakamahuhusay na tao sa mundo para gumamit ng robot suit. Nawala ang pag-aalala ng bisita at binati niya si Dr. Cohen, ang punong siyentipiko. Pagkatapos, nag-usap ng pribado sina Dr. Cohen at Amy. Medyo nag-aalala si Dr. Cohen tungkol sa teknolohiya ng robot suit. Iniisip niyang pwede itong magdulot ng mabuti at masama, parang isang espada na may dalawang talim. Pero ngumiti si Amy at pinagaan ang loob niya. Binigyan niya ito ng kumpiyansa sa kanilang ginawa. Kasabay nito, naghahanda ang isang grupo ng mga security personnel, armado ng maraming sandata. Ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang boss na si Steven. Nakaimbento siya ng isang bagong uri ng enerhiya na pwedeng magdulot ng malaking pagbabago at magpabagsak sa lumang industriya ng langis. May ilang malalaking kalaban na gustong pigilan siya. Nagpadala sila ng isang mabagsik na grupo para saktan siya bago niya maipakita ang kanyang imbensyon sa World Science Summit. Isinuot ng security team kay Steven ang isang sobrang tibay na suit na kayang pigilan ang bala ng baril. Dumating si Long Wei, dating sundalo sa Special Forces at matalik na kaibigan ni Steven. Sinabihan niya si Steven na mag-ingat at manatiling malapit dahil magiging napakadelikado ang kanilang biyahe. Pumunta silang lahat sa elevator, at isang nerbyoso na waiter ang kanilang nadaanan na mukhang takot at agad na umalis. Bago sila umalis, ibinigay ni Steven kay Long Wei ang isang taos-pusong regalo para sa kaarawan ng anak nito, isang sandaling puno ng init sa gitna ng tensyon. Habang nagsisimula silang gumalaw, nagkaproblema ang isa sa mga gwardya sa kanyang earpiece, at bigla na lang naging magulo ang lahat. May malakas na putok ng baril, at isa sa mga gwardya ang agad na napatay. Pagkatapos, sumabog ang isang granada ng sobrang lakas na nakasakit at nakalito sa lahat. Sa gitna ng kaguluhang ito, may dumating na grupo ng mga malulupit na hitman, nagpapaputok ng baril at nagdudulot ng matinding pagkasira. Ang mga natitirang buhay na gwardya ay kailangang agad na maghanap ng matataguan. Habang maingat silang kumikilos, gumamit ang isa sa kanila ng maliwanag na flashbang para bulagin ang mga kalaban, binibigyan ng iba ng pagkakataong mailigtas si Steven. Sinubukan nilang gamitin ang hagdan, pero pinaputukan sila mula sa magkabilang panig, at may ilan sa kanila ang nasugatan. Isang batang gwardya ang grabeng nasaktan at sinabi niya kay Long Wei na susunod na lang siya mamaya, siguro sa mas mabuting lugar. Nagpasya si Long Wei na protektahan si Steven, at nagsimula silang lumaban sa isang grupo ng mga kalaban na walang tigil sa paghabol. Nakarating sila sa palapag ng hotel, at sobrang kaguluhan ang dinatnan nila roon. Pero napigilan ang plano nilang tumakas dahil sa dalawang tuso na lalaking nagkunwaring mga waiter. Kinailangan ni Long Wei na labanan sila ng malapitan, at mabilis niya silang natalo. Sinubukan ni Steven na labanan ang isa sa mga kalaban, pero mabilis na kumilos si Long Wei at pinabagsak ito. Sinabihan niya si Steven na tumakbo, at pagkatapos ay nakipaglaban siya sa isang grupo ng mga kusinero. Kumuha si Long Wei ng tinidor at ginamit ito bilang sandata laban sa mga kusinero, na sanay sa pagluluto, hindi sa pakikipaglaban. Natalo niya sila, at tinangka nilang tumakbo muli, pero bigla silang pinaputukan ng matindi. Lumapit ang dalawang kalaban, pero nakuha ni Long Wei ang kanilang mga sandata at tinalo sila bago tumakbo palayo. Dahil wala nang ibang mapagpilian, pumunta si Long Wei sa ibang palapag, isinara ang pinto sa likod nila, at binasag ang isang mataas na bintana. Kahit ayaw ni Steven sa ideya, itinulak siya ni Long Wei papunta sa isang tulay na nagdudugtong sa dalawang matataas na gusali, at tumalon din siya pagkatapos. Dahil hindi makagalaw ng maayos si Steven, kinailangan ni Long Wei na hilahin siya sa kahabaan ng nakakatakot na daan. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga kalaban, at pinapaputukan sila.
Lumaban si Long Wei at natalo ang ilang kalaban, pero tinamaan ng bala si Steven at kinailangan siyang saluhin ni Long Wei para hindi mahulog. Pero nang tila wala ng pag-asa, dumating ang isang helicopter na may sniper at isang taong may machine gun. Nagsimula silang magpaputok sa mga kalaban, at ang huling masamang tao na akala niya'y makakaiwas siya sa mga bala ay hindi nakaligtas. Sa matinding pagsisikap, naibalik ni Long Wei si Steven sa tulay at nanalo sila sa laban, na iligtas ang kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang linggo at si Long Wei ay nasa bahay na, unti-unting gumagaling kasama ang kanyang asawa at ang anak nitong si Fang Fang. Ang batang babae ay inosente at gumuhit ng mga larawan sa benda ng kanyang ama. Masaya silang nagtawanan at nagkasiyahan. Masaya ang asawa ni Long Wei dahil malapit na siyang magretiro. Gusto niyang pumunta sa bundok at mag-adventure kasama ang kanyang pamilya. Pero si Long Wei, kahit nasa bahay na, ay malungkot pa rin dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Humiling siya ng kaunting oras para mag-isip. Habang sila'y nag-uusap, may kumatok sa pinto at naantala ang masayang sandali. Binuksan ng asawa ni Long Wei ang pinto, at nakita nila ang isang taong kahina-hinala, parang isa sa mga umatake noon. Pagkatapos, may nakakatakot na nangyari. Bumalik sa loob ng bahay ang asawa ni Long Wei na may bomba na nakatali sa leeg. Sinubukan ni Long Wei na pakalmayin siya at sabihing magiging ayos ang lahat, pero tumatakbo ang oras at malapit nang sumabog ang bomba. Pumasok sa banyo ang asawa niya at nilock ang pinto, at pilit siyang sinubukang iligtas ni Long Wei. Umiyak si Fang Fang sa labas para sa kanyang ina, at ginawa ni Long Wei ang lahat ng makakaya upang iligtas siya, pero bago pa man niya magawa ito, sumabog ang bomba at namatay ang kanyang asawa. Isang taon nang lumipas, simple na ang buhay ni Long Wei bilang isang repairman sa isang maliit na apartment, kasama ang anak niyang si Fang Fang na may karamdaman. Isa itong masakit na alaala ng trahedya, at kailangan niya ng tungkod para makalakad. Habang kumakain sila ng hapunan, iniisip ni Long Wei na ilipat ang anak sa ibang paaralan para maprotektahan siya sa mga bully. Pero tila malayo ang loob ni Fang Fang, hindi nakikinig sa kanyang ama at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay may nangyaring talagang malungkot. Tumawag ang doktor kay Long Wei at sinabi ang isang masamang balita, may natuklasan silang delikadong problema sa utak ni Fang Fang at kailangan niyang maoperahan agad para mabuhay. Sa ibang parte ng lungsod, nagkakasayahan sina Amy at ang kanyang mga kaibigan sa isang bar, umiinom at nag-e-enjoy sa isa't isa. Hindi nila alam na nandoon din si Long Wei sa parehong bar, inaayos ang mga problema sa kuryente. Magaling siya sa ganoong trabaho at mabilis niyang naayos ang problema, kaya gumani muli ang ilaw sa bar. Si Amy, na medyo lasing na, ay nagpasya na pumunta sa banyo, hindi niya alam na may lalaking sumusunod sa kanya. Samantala, kinausap ni Long Wei ang may-ari ng bar na parang isang kaibigan ng pamilya, si Uncle Leo. Umupo sila at ikinuwento ni Long Wei ang seryosong kalagayan ni Fang Fang. Gusto talagang tumulong ni Uncle Leo kaya binigyan niya si Long Wei ng mas malaking halaga kaysa sa napagkasunduan nila. Malakas ang pagkakaibigan at suporta nila sa isa't isa. Habang nangyayari ito, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Amy at gusto na niyang umalis sa bar. Pero may nakakatakot na nangyari, may isang estranghero na bigla siyang inatake, kaya napasigaw siya sa takot. Narinig ni Long Wei ang sigaw at dali-daling tumakbo para tumulong. Agad niyang pinabagsak ang lalaking umatake kay Amy, kahit pa may dalang delikadong kutsilyo ang lalaki. Magaling lumaban si Long Wei at sa isang malakas na sipa ay napigilan niya ang panganib. Tiningnan niya si Amy na tinamaan ng bote sa ulo, pero matatag pa rin siya. Tiniyak ni Long Wei na hindi na muling makapanakit ang lalaki, at tinulungan siya ng mga kaibigan ng lalaking iyon. Ayaw ni Long Wei ng gulo, pero minsan talaga ay hinahanap siya nito. May ilang lalaking may dalang bote na nagtangkang umatake sa kanya, pero mabilis niya itong napigilan. Sinubukan ng isang lalaki na lumaban gamit ang bote, pero ginamit ni Long Wei ang kanyang mga kamao para ipagtanggol ang sarili. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, biglang sumakit ang ulo ni Long Wei. Lumabas siya para uminom ng gamot. Mahirap nunukin ang gamot, pero sa kalaunan ay umepekto rin ito at gumagaan ang pakiramdam niya habang nawawala ang sakit. Kinabukasan, nang pumunta siya sa trabaho, may nakita siyang kakaiba. Nakabukas ng kaunti ang tindahan ng kanyang shop at nag-alala siya. Kumuha siya ng baseball bat at pumasok sa kwarto ni Fang Fang, pero nagulat siya nang makita si Amy na nagbabasa ng kwento kay Fang Fang na tahimik na nakikinig. Nagkaroon sila ng magandang usapan.
Nagpasalamat si Long Wei kay Amy sa pagdadala ng kasiyahan kay Fang Fang sa pamamagitan ng mga regalo na ibinigay nito. Nagtaka si Amy kung bakit si Long Wei, na napakagaling, ay nagtatrabaho bilang isang repairman. Pakiramdam ni Long Wei na wala siyang ibang pagpipilian. Gusto ni Amy na makatulong at inalok si Long Wei ng trabaho sa seguridad sa kanyang kumpanya. Kahit na hindi siya sigurado sa una, pero pinilit siya ni Amy at binigyan siya ng business card, ipinakita sa kanya ang pagkakataon para sa ibang kinabukasan. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig na ingay at nagmadali silang magtungo upang makita si Fang Fang na nakahiga sa sahig at walang malay. Nag-alala sila at inilagay siya sa kama. Sinubukan ni Amy na tulungan siyang makahinga muli at kumuha si Long Wei ng adrenaline shots. Sa pag-inject ng gamot, unti-unting nagising si Fang Fang at labis na nagpapasalamat si Long Wei kay Amy dahil nailigtas niya ito. Si Long Wei ay nagtatrabaho sa ibang trabaho nang humingi siya ng tulong sa isang kaibigan para makahanap ng mas mataas na sahod. Nag-alala ang kaibigan dahil may mga sugat pa si Long Wei. Nag-aalala rin si Long Wei tungkol sa mga bayarin sa ospital, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na nagpagulat sa kanya, may isang hindi nagpapakilalang tao na nagbayad ng lahat ng bayarin. Labis siyang nagpapasalamat at nagmadaling umuwi kung saan natagpuan niya ang anak niyang si Fang Fang na mahimbing na natutulog. Naalala niya ang kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng isang bracelet bilang tanda ng pagmamahalan ng kanilang pamilya. Gusto ni Long Wei na magsimula ng bagong buhay, kaya't pinutol niya ang kanyang buhok at nagbihis ng maayos. Bago umalis, hinalikan niya si Fang Fang sa noo bilang pagpapakita ng pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap. Pumunta siya sa Black Rock at muling nakipagkita kay Amy. Nagpasalamat siya kay Amy sa pagbabayad ng operasyon ni Fang Fang, at doon niya nalaman ang tunay na layunin, siya ang napili ni Amy na magpiloto sa isang espesyal na armor. Nagiging matapat si Long Wei at inamin niya kay Amy ang tungkol sa kanyang PTSD at ang gamot na iniinom niya, pero alam na ni Amy ang tungkol sa kanyang mga problema at gusto pa rin siya dahil pareho silang nakaranas ng hirap sa bar. Si Long Wei at 3 pang iba ay nakakabit sa isang sopistikadong VR machine para sa isang pagsusuri. Sa loob ng virtual na mundo, nasa isang mataong shipang yard siya, at isang grupo ng mga matitigas na lalaki na may mga kutsilyo, pamalo, at iba pang mga armas ang umatake sa kanya. Lumaban si Long Wei ng buong tapang, nilabanan ang mga umaatake ng hindi sumusuko. Pinahinto pa niya ang isang lalaking may baril at kinailangan pang iligtas ang isang tao. Nang pumasok siya sa isang kwarto, kinailangan niyang harapin ng isang malaking grupo ng mga masamang tao. Kahit na nasaktan siya, ipinagpatuloy ni Long Wei ang laban at iniligtas ang isang batang babae na kamukha ng kanyang yumaong asawa. Dahil dito, nagpanik siya at lumabas ng VR simulation, bumagsak sa sahig. Nag-alala ang mga doktor at sinubukan siyang tulungan, pero galit na galit si Long Wei at nais nang umalis. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tinawag nila si Amy upang tumulong, pero bigla na lang narinig ni Long Wei ang isang bagay na nagpasikap sa kanya na kumilos ng mabilis. Mayroong malakas na pagsabog sa pasilidad, at isang grupo ng matitigas na sundalo ang pumasok at nagsimulang magpaputok. Nakita ni Long Wei ang pagkakataon para makalabas, at ang lider ng mga sundalo ay naglagay ng bomba sa lab, na nagdulot ng pagkawasak ng lahat. Nang tumigil ang kaguluhan, malinaw na nasaktan si Long Wei. Sinubukan niyang tulungan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pangunang lunas. Kahit na sobrang sakit, nagawa niyang patigilin ang pagdudugo at nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Samantala, ang grupo ng mga mercenary ay nakakuha ng kontrol sa pangunahing lab at ginigipit ang mga siyentipiko at kawani bilang mga bihag, kabilang na si Amy at si Dr. Cohen. Nakilala ng leader ng mga mercenary si Dr. Cohen at sinabi nilang gusto nilang makuha ang power core pero tumanggi si Dr. Cohen dahil ginawa niya ito para sa kapayapaan. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magpaputok ang leader ng mga mercenary at pinatay ang 2 siyentipiko. Bahagyang nakaligtas si Amy mula sa pagbaril at ang kanyang buhay ay nanganganib. Si Dr. Cohen ay napilitan, at sa wakas ay pumayag siyang ibigay sa kanila ang power core. Habang nangyayari ito, inatake si Long Wei ng isang gwardya pero mabilis siyang lumaban. Nag-alala ang leader nang marinig niya ang mga putok ng baril sa radyo, kaya tinanong niya ang gwardya kung anong nangyayari. Pero ang gwardya, na kontrolado na ni Long Wei, ay nagsinungaling at sinabing ayos lang ang lahat, itinatago ang tunay na problema.
Nakakita ng pagkakataon si Dr. Cohen at kinontrol ang sistema para magkaroon ng kaguluhan. Nagalit ng husto ang lider at binaril si Dr. Cohen, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi nila mapigilan ang kaguluhan sa sistema at nagsimula silang mawalan ng pag-asa. Pumunta sila sa pag-iisip na patayin ng ibang mga siyentipiko isa-isa. Dito gumawa si Long Wei ng isang matalinong hakbang at sinira ang fire alarm gamit ang kanyang kamay. Napagtanto ng lider kung gaano kabigat ang sitwasyon, kaya nagpadala siya ng ilang tao para hanapin si Long Wei at tanggalin siya, umaasang mailigtas nila si Amy at ang iba pa. Sinabi ni Amy na magagawa niyang itigil ang kaguluhan sa sistema kung bibigyan siya ng ilang oras. Nakakita si Long Wei ng pagkakataon at inatake ang isang gwardya, kinuha ang uniforme nito para magkunwaring gwardya. Halos mahuli siya ng ilang gwardya, pero ginamit niya ang isang fire extinguisher para mabulag ang mga ito at isa-isa silang pinatumba. Ang huling gwardya ay inisip na kasamahan niya si Long Wei pero siya ay nagulat at binaril siya ni Long Wei. Sa control room, nalaman ng leader ng mga mercenary na natalo ang kanilang mga sundalo at nakasuot si Long Wei ng kanilang uniforme. Nakipag-usap siya kay Long Wei sa pamamagitan ng isang earpiece at sinabi niyang hindi na siya makakalabas. Nagpatuloy si Long Wei sa pagpasok ng mas malalim sa lugar pero hindi sinasadyang nakatagpo niya ang mga kalaban. Sinubukan niyang magtago, pero may isang tao na nakakita sa kanya. Sinabi nila sa kanya na tanggalin ang kanyang maskara pero hindi masyadong nagsalita si Long Wei at nagsimulang makipaglaban. Tinalo niya ang unang 2 tao ng maayos pero ang leader ng grupo ay matigas. Naging matindi ang laban at napunta sila sa isang elevator. Hindi sumuko si Long Wei at ginamit ang lahat ng lakas niya sa laban. Sinubukan ng leader na gumamit ng kutsilyo pero masyadong mabilis si Long Wei at naiwasan ang bawat atake. Gamit ang kanyang mabilis na galaw at lakas, binago ni Long Wei ang laban, itinapon ng leader at binigyan siya ng malalakas na hampas. Sa huli, nanalo si Long Wei. Ang matinding laban ay naging talagang tensyonado at sinubukan ng boss na makipag-usap sa kanyang kapitan, ngunit walang sumagot na labis na nagpaalala sa kanya. Sa isang nakakatakot na hakbang, itinutok niya ang baril sa ulo ni Amy at pinagsabihan siyang magmadali dahil papalapit na ang katapusan ng sistema. Sa ilalim ng matinding presyon, nagawang pigilan ni Amy ang countdown sa huling sandali at nailigtas ang kanyang buhay. Sa wakas, dumating ang espesyal na power core na kanilang hinahanap at kinuha ito ng boss. Inaasahan ni Amy na ligtas na siya, ngunit may masamang plano ang boss para sa kanya. Bago pa lumala ang sitwasyon, kumuha ng radyo si Long Wei at nagsabi na nais niyang makipag-deal ng mapanganib. Sa una, inisip ng boss na siya ang may kalamangan, ngunit may sikreto si Long Wei, nahuli niya ang kapitan. Nang malaman ito ng boss, napilitan siyang pumayag sa isang kapalit, ang siyentipiko para sa buhay ng kapitan. May matalinong plano si Long Wei, naglagay siya ng bomba sa kanyang sarili at dinala ang kapitan sa boss, ngunit ito ay isang panlilinlang upang lumabas ang boss. Sa nakakagulat na pagkakataon, hindi pinansin ng boss ang lahat at binaril ang kapitan. Mabilis na kinuha ni Long Wei ang baril ng boss at itinutok ang sarili niyang baril sa kanya. Habang magulo ang lahat, nagkaroon ng pagkakataon si Amy at ang ibang siyentipiko na tumakas. Nakaligtas ang boss at nagsimula ng umatake ang ibang mga mercenary. Ginamit ni Long Wei ang nakatagong bomba upang magdulot ng kaguluhan at sirain ang laboratorio. Pagkatapos nito, tumayo siya mula sa pagsabog at narinig niyang humihingi si Amy ng tulong. Sinundan niya ang kanyang mga sigaw at napunta siya sa isang garbage chute. Sa kasamaang palad, nawala ang kanyang gamot sa lahat ng ito. Sa isang napakabigat na sandali, nakatagpo ni Long Wei ang boss na may baril na nakatutok sa ulo ni Amy. Nagbanta ang boss na sasaktan si Amy, kaya kinailangan ni Long Wei na ibaba ang kanyang sariling armas. Nagpanggap ang boss na magpakamatay, ngunit pagkatapos ay nilinlang niya sina Amy at Long Wei na walang bala ang kanyang baril, at pagkatapos ay walang awa niyang binaril sina Amy at Long Wei. Pagkatapos nito, wala na talaga siyang bala, kaya kumuha siya ng isang tubo upang hampasin si Long Wei, ngunit buong tapang na nakialam si Amy at tinanggap ang hampas para kay Long Wei. Si Long Wei, na natatakot at nahihirapan dahil sa kanyang PTSD, ay hinarap ang boss ng may matinding determinasyong makaligtas. Nagkaroon sila ng matinding laban na puno ng malalakas na suntok at sipa, na nagtapon sa kanila sa isang matinding enkwentro. Hinawakan ng boss ang isang ledrilyo at nagawang patumbahin si Long Wei sa isang sandali, ngunit agad na bumangon si Long Wei at lumaban ng malupit.
Hindi tumigil ang boss sa pagtatangkang pagsakal kay Long Wei, ngunit ang matibay na espiritu ni Long Wei ay hindi pumayag na siya'y matalo, at nakatakas siya mula sa pagkakahawak. Pagod na pagod si Long Wei, at tinadyakan siya ng boss ng malakas na nagpabagsak sa kanya at itinulak siya sa isang poste na tumama sa kanyang katawan. Ngunit may plano si Long Wei para sa isang huling paghihiganti. Tahimik niyang inalis ang pin mula sa granada sa vest ng boss, sa isang sandali ng galit para sa kanyang pamilya at kay Amy. Hinawakan ni Long Wei ang boss, at parehong sumabog sila sa isang matinding eksena. Ngunit pagkatapos, nagising si Long Wei sa lab, na napapaligiran ng mga siyentipiko, kasama si Amy. Lumabas na ito pala ay isang planado na simulation upang subukan si Long Wei, at siya ay nakapasa. Pagkatapos ng simulation, naisip ni Long Wei ang kanyang anak na si Fang Fang, na nagkaroon ng matagumpay na operasyon sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina. Nagsalita si Fang Fang at sinabi kung gaano niya namimiss ang kanyang tatay. Nagyakapan sila ng may luha ng kaligayahan. Sa pagtatapos ng kwento, nakita natin si Long Wei na nakatayo ng matatag at handa nang isuot ang kanyang bagong armor, handa sa anumang hamon na darating. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.